Yun, what's up mga idol? Ayan, may gagawin tayo. Ayun, pinala lang mo po ito. Galing po ito ng Bulacan. So, buksan na natin. So, ang problema nito ay wala pong backlight daw. Parehas. 2 unit ata to. So, buksan natin mga idol at check natin kung magawa natin ng paraan. So, pinadala ito ni sir. Medyo gumagawa siguro si sir kasi papagawa lang niya backlight, hindi ang LCD. Parang siya na maglagay ng LCD. Parang ang bigat nga. Isang piraso kaya ito. Lagayan ah. May kuto pa oh. Tatlong piraso pala, kaya pala ang bigat. May kasamang kuto pa oh. Tapon na natin yun. So ito yung Hot 30i, wala daw backlight pero may aninag. Yun ang sabi doon sa text. So ayan, nireview ko muna bago ko ginawa. Tingnan natin. So wala naman ako makita ang aninag. Subukan natin i-on. Hot 30 daw. Hot 30i o Hot 30 play. O Hot 30i ito mga idol. Wala akong makita ang aninag. So tinanggal na siguro ang LCD nito. So itong isa naman, wala rin daw backlight. Ang problema pala nito, ayaw mag-charge kahit napalitan na daw ng battery, charging pin. So yun pa yata yung issue. Yung isa naman, wala daw backlight. May screw pa. Duda ko dito, LCD lang to. Yun, may vibrate siya. Ito lang ang may vibrate na pansin ko. So itong isa, ang sabi may aninag daw. So yan, tingnan natin, buksan natin ito mga idol. Ito yung unahin natin. Gamit tayo ng bagnet mga idol. Ay, kulang-kulang na pala yung mga screw mga idol oh. 2 pa lang natanggal natin. Ang kulang 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ilang screw na lang pala to. Mas marami yung wala kaysa meron. Gumagawa yata may-ari nito. So tingnan natin kung madali natin mga idol. Subukan natin i-troubleshoot. So sabi naman itong isa, may maaninag pa daw siya. Tingin ko wala naman ako nakita ng aninag. Tanggalin natin yung SIM tray. So yan, dinikit na lang pala ng tape to. Fingerprint, delikado to kapag dapat nilalagyan ng tape to kasi pag dumikit sa tape yan, pag angat mo, matik masira, mapuputol yan. So ito ay walang ilaw. Tanggal na pala yung battery nito. Po. So ngayon, ayan, tingnan natin mga idol. Purang nakarga ng tipong battery. Tingnan natin kung magpa-vibrate. Sus Marius, puro hinang na to ah. Yun na ang sinasabi ko, pinaghihinang oh. Dapat hindi na lang hininang para ano. May mga kapasitor kasi ito mga idol. Linya yan ng backlight. Ngayon pag nag-short yan, matik yan. Lalong nawala ng display siguro to. Ang sabi may maninag daw. Pero tingin ko wala nang maninag. Inatuluyan na siguro to. Hininang kasi oh. May tingga na, makapal pa. So, nag-iinit na nga yung unit, wala nang vibrate. Talaga mahirap pag ano. Nagdikit-dikit na. Ang kapal na ng tingga eh. Duda ko na to, walang linya ng ilaw to kasi sunog oh. Tingnan natin yung ilalim kung ginalaw ang board. Sa backlight section. Ayun, wala namang ginalaw. Tira natin yung ilaw mga idol.
Yung unang linya nito mga idol dito sa kaliwa ay ilaw po yan. O yun, may linya naman siya. Oh. Tinanggal ko yung kung nagdikit pa yata. Puro hinang na kasi mga idol eh. So tingnan natin kung may display. Walang vibrate oh. Tingnan natin sa schematic. Wala na to, natuluyan na to. Nireheat kasi ang CPU mga idol. Dupli trabaho to. Kailangan natin i-reboot ang CPU tapos ilaw lang dito oh. So dapat kasi mga idol, kapag tingnan natin sa schematic, meron siyang palo kasi wala, hindi siya pumapalo. Ibig sabihin, patay ang board. So possible ito, nung pag-iinit to, initan kasi yung CPU. Pag mga ganun na mahina lang ang backlight, huwag nyo initan ng CPU, walang kinalaman sa CPU yan. Yan, mas malaki ang gastos na. Kaya tinabi ko muna ito mga idol at sinunod ko po itong Realme phone. So abangan nyo po mamaya kung paano ko ito naayos. Ang problema nito mga idol ay hindi daw nag-charge. Kahit palitan na ng charging board, charging flex. Ay, namamatay ang ano. Pag isalpak natin, namamatay ang yun lang. Pag isalpak ko mga idol, ayan oh. Tapos dito tayo. Namamatay ang schematic pag isalpak oh. Ayan, isalpak ko. Namamatay ang schematic pero kung tanggalin ko, ayan. Bumabalik ang schematic. Pag binalik ko, ayan, namamatay. May short dito mga idol. Buksan natin. Ito, baka ito, ginalaw din to eh. Tingnan natin dito. Yun lang. Ay, bago ang charging port. Bago to mga idol oh, naka-sell. Brand new na ano. Why? Bakit? Stiran nga natin yung linya. Pwede kasing grounded ang OBP mga idol. Kaya namamatay ang minsan naman may mga piyesang nagdikit. Yung positive ng charging nagdikit ang mga piyesa kasi mali ang galaw. So tanggalin natin to. Ito yung charging flex mga idol. So tingin ko malinis naman. So tingnan natin yung istira natin yung linya ng positive mga idol sa pinaka-charging na sa board. Ito yung positive mga idol, dapat hindi ito papalo sa ground pag i-ground natin. Sa positive lang siya papalo. Ayan, kabilaan ng palo mga idol oh. Parang naging ground to ground na siya. So kaya ito yung ground mga idol, ito yung positive. So dapat kapag istira natin ito ng ganito, normal siya. So mahina ang palo. Or papalo siya, pero kapag ibaliktad natin dito, dapat hindi siya papalo. So ibig sabihin, grounded ang linya ng charging mga idol. Malamang pumutok ang ano nito, pinaka IC niya. So ayan mga idol, meron pa akong board dito para malaman talaga natin kung goods ba itong nabili ni sir. Dahil ayan, bago na ito mga idol. So pati flexing na nito, siguro baka bago na to. So testing natin kung mag-charge ba yung charging board ni sir. So dito natin malalaman kung goods ba ang charging board na nabili ni sir. Kasi pag isalpak natin sa schematic ay namamatay siya. So ito mga idol, good board ito mga idol, walang tama. So sa customer ko rin ito. So saktong-sakto may nagpagawa na LCD na sila. So tinesting ko kung nasa board ba ang tama. Or kapag ito mag-charge mga idol at hindi mamamatay ang schematic, ayan. So ibig sabihin, goods nga mga idol, goods itong charging board ni sir na nabili, pati yung flex. Duda ko bago to. Kasi iba yung kulay niya.
So ibig sabihin nasa board ang tama mga idol. So nakita ko ayan, medyo repair na rin pala oh. So tinuklap na doon, chinik na siguro ito. So ayan, nagcha-charge sa mga idol. Goods itong charging board na bago. So testiran natin mga idol dahil kanina ito namamatay sa. So ito yung board kanina mga idol at ito yung board ko mga idol na sa customer ko ngayon. Sakto na may nagpagawa ng LCD. So para matrace ko talaga na yun ang tama. So ayan. So testiran natin ang ano mga idol, ano yung pinagkaiba nila. So ayan. So naka times 1 tayo mga idol. So ito yung positive mga idol. So ayan, pumapalo siya. Dapat kapag baliktarin natin mga idol, hindi dapat yan papalo. Ayan. So kabila ng palo. So ibig sabihin grounded ang linya nito mga idol, kaya namamatay sa schematic. At ito namang board ng customer ko mga idol, ayan, testiran natin. Ayan, pumapalo una. At yung kabila mga idol, ayan. So hindi siya pumapalo. Ayan o, normal siya. Kanina kasi ito mga idol, kapag testiran natin ito, ayan o, kabilaan ng palo. Ito, normal siya. Ito yung normal board, kaya siya nag-charge mga idol. So ayan, balik rin natin, ayan, hindi siya pumapalo, normal siya. Pumalo mo siya, mahina kasi sobrang lakas ng battery natin. So dapat ganito ang palo niya mga idol, normal. So ito, shortage ang pinaka-port sa charging nito. Kaya ayan, i-trace natin. Pwedeng nag-short ito sa OBP mga idol. So goods naman itong charging board na nabili ni idol. So ibig sabihin nasa board talaga ang sira. So ito wala pa itong repair mga idol oh. Board ng customer ko to ngayon. Kakapagawa lang ng LCD. Ayan, basag ang LCD oh. So papagawa niya. Iniwan yan mga idol, babalikan daw yan mamaya. Kaya sakto, unahin ko, ginuna ko to dahil ayan, pinalala mo ito. So nga mamaya para man hapon balikan yan mga idol. At ayan, tanggalin natin yung camera. So i-check natin yung pinaka IC niya o yung OBP. So ayan, nabakbak na nga ito mga idol. At nandito po yung OBP sa ilalim. So gamit tayo ng cutter. So namamatay ang schematic kapag i-charge. Na-off ang ilaw, so may grounded sa ilalim. So madalas naman ito mga idol sa OBP nag-ground. Kasi grounded din ang linya niya. So gamit tayo ng ano, cutter. So ito yung OBP mga idol. So may mga IC na ilalim mga idol. So wala pa tayo nakitang sunog. Madalas kasi may sunog. So di natin matrace yung board niya kung buhay kasi lobat ang battery. So ito yung mga charging IC niya mga idol. So nakita natin dito, ayan. So malinis naman siya, hindi nag-iinit. So grounded ang linya mga idol. So bunutin natin yung OBP IC. So hindi naman siya nakikitang sunog. Kasi madalas yan sunog ang OBP. Kaya yun po yung cause kung bakit shorts ang linya. So ito yung OBP mga idol oh. Linisan muna natin yung twister natin kasi naglinis tayo kanina, may nagpagawang LCD, grabe ang pandikit. So ito yung OBP mga idol oh. Yan, itong pyesa na to. Yan. Wala naman siyang sunog pero ayan, una natin bunutin yung OBP. Gamitin ng flux. At i-tester natin mamaya kung grounded pa rin ang linya or hindi. So 350 heat temperature lang ang ginamit ko mga idol, malapit kasi sa CPU ito. Ayan, napaka-sensitive niyan. CPU MMC ay magkadikit. So naka-apply tayo ng flux para matanggal natin. So ingat-ingat tayo. Maglagay tayo ng flux dito sa gilid para hindi tamaan yung IC. Yung MMC. Kasi yun po yung cause minsan mga idol. Short ang OBP IC kaya namamatay kapag isalpak sa schematic. Kaya kanina pansinin nyo kapag nakabunot ng charger, normal ang schematic, kapag sinalpak natin ay mamamatay-matay. So ito yung OBP IC or over voltage protection. So siya po tagasala kapag na-overcharge. So possible nito na na-overcharge ito. Kasi dito muna manggaling mga idol or dito muna siya tatama bago sa IC. Kaya ito yung madalas na tinatamaan talaga. So pwede natin palitan, pwede natin i-bypass. So mas okay siguro kung i-bypass na lang natin. Kasi kapag lagi na initan ng board, delikado siya. So normal lang naman yan, kahit ma-overcharge, pwede naman eh. Kahit ma-bypass lang natin. Kasi marami naman tayong binaypass na Android, wala namang bumabalik. Merong iba, bumabalik, charging pin naman ang tama, napipingas, katagalan. Pero yung OBP na tinanggal or binaypass, normal pa rin.
Yan, tanggalan natin mga idol. So dito natin ilagay. So yan, ito yung OBP IC. Apply tayo ng ano para kasi baka mamaya sobrang init pa, magagalaw ang IC niya, may ibang parts. Baka matuluyan ang cellphone. So testira natin. So ito mga idol, kapag tinestira natin, walang linya ito. Kasi yun yung linya ng positive ng sa OBP manggagaling. After natin natanggal itong OBP mga idol, ayan, testira natin. Pansinin mo, nag-normal na siya. So kapag baliktarin natin mga idol, ayan, wala nang linya, nag-normal talaga siya. Subukan natin i-charge kung mag-charge. Kahit wala na yung OBP. Kasi normal naman ang ano niya mga idol, palo eh. May palo dapat kung wala OBP, hindi siya mag-charge. Try natin i-charge. Kung mag-charge ito, hindi na natin papalitan o i-bypass. Remove lang. Tingnan natin kung mamatay pa rin ang ano, schematics ang charger ito. Ito yung ginagamit ko mga idol sa schematic. Ayun, hindi na namatay ang ano. So, tingnan natin kung mag-charge. So, hindi siya nag-charge. So, kailangan pa ito i-bypass mga idol. Linyahan na lang natin. So, ayan, tingnan mo yung nag-normal ang linya niya pero hindi nag-charge. So, kailangan pa natin i-bypass. Ayan, oh. Hindi na siya namamatay. So, bypass natin mga idol. Madali din. So, yun po yung pinagmula ng short or kapag isalpak mo siya ay namamatay ang schematic. So, short po ang OBP IC. So, hindi siya nag-charge. So, kailangan natin i-bypass. So, kailangan talaga naka-bypass ang OBP IC. Pero normal ang linya niya eh. Dapat hindi siya papalo kung walang OBP. So, meron siyang palo. Kaso, normal naman ang palo na. Hindi na short. So, ayan, i-bypass na natin mga idol. So, direct to the point tayo. So, ganito mag-bypass ng OBP mga idol, oh. Connect natin dito. So, itong resistor na ito mga idol, oh, dito natin i-connect. So, diretso dito mga idol, direct na tayo dito. So, ganyan ang ginawa ko dati nung nag-bypass ako mga idol. So, kuha din ng jumper wire. So, ayan. So, ayan. So, direct dito. Dito natin i-connect kasi linya ito ng positive sa charging. Yan, pupunta rito yan mga idol sa connector natin. Istira natin kanina. Yan. So, ayan mga idol, oh. Ayan, maliit. Kitang-kita, oh. So, maliit na ito. Punta rito. So, positive ito mga idol, linya ng charging. So, itago natin itong jumper kasi baka ma-screw natin. Yan. Tago natin dito. So, maiksi lang naman ang jumper natin mga idol. So, screw kasi ito mga idol, banda sa screw. Baka matamaan. So, maglagay tayo ng tip. Sana mag-charge. Grabe. Kanina, namamatay ang schematic pag i-charge. Ibang klaseng sira nito mga idol. Kaya pala kahit palitan mo ng charging flex, charging board, ganun pa rin. So, balik na lang natin itong mga camera para dadiretso tayo. Sure bula naman ako dito mga idol kapag ganito ang problema talaga. Kasi nakailang gawa na rin ako nito mga idol. Pag namamatay ang schematic, short ang OBP madalas. So, ibalik natin itong mga camera. So, tinakpan ko na rin mga idol para in case magano hindi siya mag-short. So, ayan, malayo yan sa ano mga idol. So, malayo sa shorts. So, ayan, ito yung jumper natin maliit mga idol, oh. So, tinakpan natin para hindi mag-short. Ayun ng alarm. So, ayan, charge natin.
Kanina namamatay ang schematic at subukan natin ngayon. Salpa ko na at pansinin nyo mga idol. Sana mag-charge. Ayun, sapol mga idol oh. Tingnan natin kung maglalabas ang percentage. Ayun lang, hindi lumabas. Yun pala oh, lumabas siya. Mahina lang ang ilaw. Ayun mga idol, charge na. Pati yung schematic mga idol, ayan, hindi na siya namamatay, normal na siya. So, good job. So, kapag ganun mga idol, pwede nyo sundan ang video natin kapag namamatay siya kahit bago ng charging board at namamatay siya kapag i-charge. So, yun lang ang gagawin natin. So, ito yung sira mga idol, OBP IC. So, hindi man siya uminit, hindi man siya nasunog, pero yun po ang pinakamay tama talaga. Kaya ayan, balik na natin itong screw at tingnan natin kung magdagdag. So, ang mga ganitong gawaan mga idol ay recommended din po ito. Kahit tanggalin mo yung OBP IC ay pwede siya. So, ang inano lang natin dyan, kung palitan mo natin ng OBP, mainitan kasi yung board, pwedeng masira lalo or matuluyan. So, yung pagbabypass mga idol ay recommended po yan. So, marami naman po tayong na-bypass, lahat naman po ay wala pong bumabalik. Yung iba lang po ang bumabalik, yung charging pin ang sira, wala na po doon sa ginawa natin OBP. So, nagnormal na po siya. So, yung iba, malumuwag lang ang mga charger. So, at least mga idol, na okay natin. So, ginalaw pa naman ang board nito, init-initan pa. So, dapat din yun na initan. So, kailangan talaga proper troubleshooting. So, kapag napanood kayo ng mga ganitong video, so, panoorin nyo ng buo para makakuha kayo ng idea. Kasi kung hula-hula lang po ang gawa natin, pwedeng matuluyan kasi. So, kagaya nung isa mga idol na chinik natin, so, may aninag daw yun. So, ngayon, wala na akong nakita ng aninag dahil ininitan ng CPU. So, wag po kayong basta-basta mag-init ng CPU, lalo na kung buhay ang unit. Kasi pwedeng matuluyan talaga yan. So, tatanggalin natin ang CPU at i-revolve. Mas malaki ang mga gastos nyo. Times 3, times 4 na kasi sa CPU revolving mga idol ay napaka-risky po ang gawaan yan. So, oras po ang iginugugol natin dyan. Pinaka mababang singilan sa revolve natin ay 1.5. Depende sa unit. So, ayan, tingnan natin kung magdadagdag mga idol. So, sa kabutihang palad, nadali din natin. So, tinap natin ng maayos ang jumper, tinago natin para hindi matamaan sa screw. Tingnan natin kung mag-charge. Ayan, nag-charge naman siya. So, original ang gamit yung charger mga idol. Para mabilis siya magkarga. So, ayan, meron na. Sana kung nakakuha din kayo ng idea mga idol, support nyo ang ating channel. Napakarami nyo pong makukuha ng idea sa mga tips natin. So legit tutorial po ang binibigay natin. Hindi po tayo nagbibigay ng maling information lalo na sa pagre-repair. Para marami akong followers na matutunan ng aking mga followers na ano. Sa mga gusto rin matuto, so ayan. Hindi naman tayo habang buhay gumagawa. So ipasa din natin yung kaalaman natin sa iba. So kahit basic lang naman yung ginagawa natin. So matutunan nyo yan step by step. Tingnan natin kung nagdadagdag 1% pa. So congratulations. So kung di talaga matuloy ang unit at kagaya niyan, vibrate siya or walang display or buhay pa, hindi lang mag-charge pero buhay ang unit, so malaki talagang chance na maayos. So doon na tayo maano kapag i-revolve mga idol, mas malaki talaga ang magagastos ninyo. So ayan, tingnan natin kung magdadagdag. Magbabalik po tayo, ilang seconds lang. So goods ang charging board ni sir. Kasi na-testing din natin kanina. At tingnan natin kung magdadagdag mga idol. Ayan, mayroong 1%. Babalik tayo mga ilang minutes. Tingnan natin kung magkarga. So ayan, mahina lang yung ilaw nyo. Ayan mga idol, magbabalik tayo. So after 4 minutes lang, saglit lang. Wala pa atang 5 minutes. Ayan, 3% na kaagad mga idol. I-open na natin. So legit talaga ang paggawa natin mga idol. So huwag kayo mabahala kung mag-bypass tayo ng mga OBP IC. Mas okay nga yan mga idol kasi kapag na-overcharge yan, so hindi na po babalik ang sira, mas mag-normal siya. So tingnan natin kung mag-charge na naka-on. So kanina talaga pag i-charge natin ay bigla siyang mamatay ang schematic. So ngayon mga idol, nung after natin na bypass, so tinanggal natin ito. Yan yung itim na to. Yun lang ang tinanggal natin. So kailangan diskarte talaga sa paggawa or mas lalalim kayo mga idol kapag i-share nyo ang video natin at manood kayo ng mga full video na ganito.
para matutunan nyo talaga ang pagre-repair mga idol. So ayan, kagaya nito, ayan, nagcha-charge siya ng naka-on. So may kidlat siya. Ayan, tinanggal ko ang charger, balik natin. So nagcha-charge, nagkikidlat. So may password mga idol, hindi na natin pakialaman yan. Ang mahalaga, nagawa natin ang unit. So dinala sa atin, lubat. Yan, normal siya, normal charging. Nagdadagdag na rin siya, kanina 1%. At ngayon, congratulations sa may-ari nito. So isunod natin ito mga idol. Nagbabibrate lang. Oppo E55 daw ito. Ayun, napansin ko siya, nagbabibrate talaga. So ang ipapagawa ni sir, siguro gumagawa si sir, ang LCD, siya daw ang magpalit. So ang ipapagawa niya ay backlight. So wala na nga palang itong screw. So ay mas okay yan kung dalhin na walang screw para madali natin magawa. So yung una nating ginawa mga idol ay ano talaga, ang sabi nun, may aninag pa. Ngayon wala akong nakitang aninag eh. Ginalaw kasi ang CPU. So ngayon ingat-ingat magawa ng CPU mga idol, mag-reheat. So kung ilaw lang ang problema, sana madali lang gawa ng paraan. E55. So chinarge ko siya, nagbabibrate din. So tingnan natin kung nag-iinit ang board. Yun oh, tumutunog siya oh. Nagbabibrate siya kapag hinahawakan. Tingin ko nag-iinit ang board pag hinahawakan. So i-try muna natin ang LCD bago natin galawin mga idol. So ayan, tanggalin muna natin ito. So ayan mga idol, meron tayong LCD. So isubok natin ito. Kaparehas lang ito ng Realme 7i, A53, A54, A55. So compatible lang siya. So testing natin kung mapailaw natin. Kapag ito umilaw, ibig sabihin sa LCD lang. Pero duda kung na-try din ito ng LCD ni idol, hindi rin siguro umilaw. Kaya ang ipapagawa niya, light lang. Yun, nagbabibrate pa rin. Wala ring ilaw mga idol oh. So testing natin isa pang LCD. Pa, Realme 7i, Realme E55, E54, pare-parehas lang po ng LCD. So tingnan natin. So ganun din, ayan, vibrate lang. Yun, may upo nakikita oh. Ayan, kitang kita yung upo mga idol oh. Aninag lang, ayan oh. So nakita ko yung upo, ayan. Wala talaga siyang backlight. So duda ko kung ilang tama nito. Kasi kung dim lang ito mga idol, wala ka talaga makikita. So nasa light IC or resistor. Ayun, kita ko colores. Coloros. So nagpi-blink yung ilaw. So walang backlight. So tingnan natin. Troubleshoot natin. Nasa board ang tama mga idol. So nakita naman natin na may display pero walang ilaw. So best troubleshooting na naman ang gagawin natin dito. So una natin ipapalitan mga idol yung pinaka backlight coil. So madalas kasi kapag may display na makikita na maninag, so nasa coil ang tama. Kung hindi man sa coil, nasa IC. So step by step natin gagawin. So yun po yung una nating i-troubleshoot, ang light coil. Una natin papalitan. Ay, wala pang repair. So tanggalin natin itong camera. So mas maganda kung wala talagang repair. So pakpakin natin kasi nandito yung light portion nito mga idol sa ilalim nito. So ayan. Ay, pumutok nga oh. Pumutok yung coil mga idol oh. Dito pa lang sa bakal makikita mo na ayan, sunog siya oh. Nakita yung yellow. Ayun, sunog oh. So duda ako pag testing doon ng LCD na nakakabit ang battery. Kaya isa yan sa iwasan yung mga idol. Durog yung ano oh. Sunog. Kasi mapapansin ko, marami na kasi kung nagawa mga idol kapag may backlight siya, may display siya na mahina o may maninag ang display pero walang ilaw. So madalas nasa coil, pero kung talagang blackout siya, wala kang makikitang display, ayun, malalaman mo talaga na pumutok ang coil oh. Nangitim siya. Amoy sunog na nga oh.
Tuklap na. So, napaka-sensitive kasi nito, lalo na dito banda sa CPU mga idol. Sabog ito mga idol, pumutok siya. Yung pinaka-coil, ayan oh. Sunog eh. So yan po yung una natin palitan. So CPU na ito mga idol, magkatabi yan. CPU MMC. So di na natin tanggalin itong foil na to or yung gold na hanap tayo ng marami man tayong makuhaan mga idol. Ayan, galing sa unit to mga idol. Backlight coil. So ang papalitan natin dito una ay yung coil. So nakita ko naman na pumutok talaga siya. So una natin tanggalin itong galing sa para diretso lapat tayo. Pag natanggal na natin yung coil dun sa kabila, so diretso lapat tayo. So galing to sa scrap mga idol. So 350 heat temperature pa rin ang gamit natin. So ang light coil mga idol, ang tips ko kahit sa board yan, mayroong light coil kahit Samsung, basta lahat ng Android phone mga idol, marami kayong makuha ang coil. Yan, tanggal na natin. So yan yung ipapalit natin mga idol. So dito nag-apply tayo ng flux. So paligiran natin to ng flux. Kasi MMC CPU na to mga idol, napakadelikado. So yan, 350 heat temperature pa rin ang gamit natin. So ito yung ipapalit natin. So duda ako dito, pag testing to ng LCD, pumutok ito. Or pwedeng nabagsak din siya. Malakas ang pagbagsak kaya nadali ito kasi parang napingas yung. So ayan mga idol, natanggal na natin. So diretso na natin ilagay ito mga idol. Wala nang hinang-hinang yan, diretso na yan. Kasi original naman ang coil na nilagay natin. Matik, didikit siya. Yan. Ganun lang kasimple. Patingnan natin kung mapailaw na natin. Apply tayo ng thinner. So yan mga idol, ito yung napalitan natin. So galing lang po yan sa scrap board. So ibalik natin ito dahil sensor ito. So balik na natin itong camera. Sure bulan na to. So ayan. Wala na kasing LCD ito mga idol. Tinanggal na ni sir. So duda ko pinalitan niya ito ng LCD. So hindi na pailaw. So dahil siya na daw magpalit ng LCD, duda ko may LCD na siya doon. Ang ipapagawa lang daw niya ay yung pinaka backlight. Yun, ilagay na natin. So antenna to ng signal mga idol, antenna cable. So ingatan nyo rin yan na hindi maputol yan. Problema ka dyan kung maputol mo yan. So ito yung LCD kanina na sinubok natin na may aninag. Tingnan natin kung mag-display. Huwag kayong kukurap. Yun, sapol mga idol, umilaw ka agad oh. So nasa coil talaga ang tama mga idol. Saan na yun? So nabasag na kasi. So kanina ito yung IC, nandito na nakadikit. Ayun, dali na mga idol. So yung inuna natin pag-check kanina ay sunod natin yung kung madali natin. Kasi wala nang vibrate. So mas maganda kung may vibrate talaga. So hindi natuluyan. So itong isa natuluyan na. Ayan, dali na mga idol. So dalawang LCD na subok ko kanina, i-try ko rin yung isa. So nakalis si sir dito dahil hindi niya pinagawa ang LCD. So kikita pa rin si sir. Yun, sapol na mga idol oh. Nag-touch. So wala pa namang password pala oh. Good, ayos. So ayan, sana nakakuha din kayo ng idea mga idol kung paano natin ginawa ang mga backlight. So sana i-share nyo rin ang video at paki-like at follow ng ating FB page, Julfon TV official new page, at pa-subscribe na rin ng ating channel, Julfon TV. So solve na po ito mga idol at ang dami pong games pala.
sana nakakuha kayo ng idea. Maraming salamat po. Sunod natin yung isa mga idol, yung pangatlo. So solve na natin yung pangalawa. So yung una natin chinik talaga ay hindi natin madali una kasi ang sabi may aninag at yun natuluyan na. So solve na to. Maraming salamat. So ayun mga idol, isunod natin ito. So ito yung kanina na tinisting ko mga idol. So nagcha-charge lang talaga siya ganito. Pero walang display, ganyan lang siya. So nagba-vibrate naman siya pala kasi lubat lang. Nung tinisting ko kanina wala siyang display. Ay wala siyang vibrate ba. Ayan. So nagba-vibrate naman siya mga idol ngayon. So chinarge ko siya mga ilang minutes. So kapag i-open mo siya, nagba-vibrate siya. So meron siyang naninag pala na display, tama ang sinabi doon sa ano. Pero walang display siya, walang ilaw. So umiilaw lang dito pero walang blackout. So i-troubleshoot natin mga idol, nag-iinit na yung board niya oh. So ibig sabihin buhay itong unit na to mga idol. So i-troubleshoot natin. So nakargahan na yung battery na to, siguro nasa mga ilang percent na to. So nakita ko dito na hininang, so tinanggal ko yung hinang. So nandito kasi yung backlight mga idol at dito napansin ko yung ano nito, CPU niya ay medyo na ano na talaga. So tinuklap na at nandito yung backlight section mga idol sa ilalim nito, kailangan natin tanggalin itong bakal na to. So ito yung pangatlo mga idol, nadali na natin yung dalawa. So congratulations sa maya. Tanggalin muna natin itong camera. Sana madali din natin to. So tanggalin natin to. Ilalim kasi nito, nandito yung backlight IC at yung charging. So ang titrahin natin dito yung backlight mga idol kasi yun yung wala. So may display, nakita ko yung display mga idol kanina nung inumpin ko. So chinarge ko kasi siya mga ilang minutes. So ibig sabihin buhay ito. So tingnan natin kung magawa natin ng paraan. Medyo pudpud na yung ano natin, cutter natin. So pansinin ko nasunog pala oh. Yun lang. Sunog oh. Sunog yung backlight, nabasa pala. Kaya pala walang ilaw. Yun oh, kitang kita yung nasunog oh, pati yung IC, light IC. Sunog pala. Kaya yan, brasa natin. So natukla, ito yung backlight IC mga idol, banda dito at yung coil, ayan, ang malaki yung coil niya. So may pumutok din yung coil niya. Talaga mahirap kapag nababasa. So mamaya pag binabrasa natin to, mauubos yung mga kinalawang na eh. Kalawang na. Yung backlight IC, yung resistor, kinalawang na. Kala ko pumutok lang yung light coil kasi kalawang, yung pala lahat kinalawang, pati yung light IC, capacitor, diode. Ano? So ito yung ano mga idol, resistor oh. So kinalawang din. Ito pa naman yung pinakalinya ng ilaw mga idol. Isa ito sa mga nasisira kapag walang ilaw. So ganun ang gagawin natin step by step. Try natin ng light coil mga idol. Hanap tayo ng light coil muna. So ayan, may nakita kong light coil mga idol. Ayan, galing po ito sa unit din. So cherry na model ito. So ayan, malaki yung coil niya oh. Ito malaki din. So pag hindi natin umilaw yung light coil nito mga idol, duda ko nasa resistor ang tama nito. Kasi kitang kita yung kalawang oh. Itim na siya. Kalawang na ang linya. Una natin tanggalin itong galing sa unit. Para diretso lapat tayo. Hindi na kailangan pa hinang-hinangan, diretso lapat na siya kasi pag original na coil mga idol, madali siya kumapit dahil may hinang na siya. So tinester ko yung linya doon sa connector niya, ay may linya naman mga idol, normal ang linya. So hininang lang mga idol, mayroong natanggal siguro na piyesa. So linya naman yun ang ilaw. So mayroon namang linya sa board, so ibig sabihin goods ang linya. So mayroon lang kapasitor na natanggal. So tingnan natin mamaya kung hindi natin mapailaw, palitan din natin yun. Pero may linya naman ang positive niya mga idol ng lights. So yan, dito tayo mga idol, palitan natin to.
So 350 heat temperature pa rin ang gamit natin mga idol. So una natin palitan itong coil. So sunod natin itong ano mga idol, ayan oh, yung resistor na itim, itong maliit. Kasi sunog na. So linya yan ng ilaw mga idol. Kaya iwasan nyo mabasa. Doon talaga natamaan sa pinaka light section. So kapag may laman ng battery, puputok talaga yan. Pinagawa na pala ito ni sir. Hindi yata naayos. So good siyang LCD niya mga idol. Na-try ko kasi sa isa kong unit na meron akong ano, may display. Kaya kampante na ako dito na hindi na i-try ng ibang LCD. Ayun, pansinin nyo, nasunog oh. Kalawang. Hanggang ilalim. So ayan, ito yung ipapalit natin. Direct to the point na to. Ayan. So wala nang flux. Diretso na to. Basta original. Kapit na siya kaagad. Ayan. Solve agad. Tingnan natin kung mag-ilaw. So pag hindi mag-ilaw mga idol, ito yung isusunod ko pagpalit oh. Pinaka-importante ito sa ilaw mga idol kapag yan ang pumutok. So pumutok siya, nasunog na eh. Sana mapailaw na. So ito yung LCD na original niya. So huwag kayong kukurap. Sana mapailaw na natin. Pag mag-vibrate at ganun pa rin, ayan, next step tayo. Ayun, mag-vibrate. So wala pa rin ilaw. So wala sa light coil ang tama. Tsung, gumanon siya oh. So doon tayo sa resistor mga idol. Duda ko yun ang tama nito. Wala nang tester para mapabilis tayo. So ayan mga idol, may nakuha tayong resistor. Ayan, galing po ito sa backlight din ng ano, unit. So tanggalin natin mga idol. So press na press pa yan. Una natin pagtanggal para diretso lapat ulit tayo. So napalitan na natin ng backlight coil, wala pa rin. Nasunog kasi mga idol, kaya nabasa siya. Yan, tanggalan natin. So tanggalin natin mga idol. So ito yung ipapalit natin. So ayan. Nangitim na. Yun. So lumipat na siya. So palitan natin, diretso na lapat. Ayun, sapul na. So tingnan natin kung mapagana natin yan. Ito 350 heat temperature para nang ginamit natin. Ayan, testing na natin. Sana umilaw na. Naku, wala pa rin. Next step tayo, light IC. Medyo pinahirapan tayo dito mga idol. So light IC tayo. So kinalawang kasi ang light IC din nyo. Pati ang diode. So light IC tayo. Ito yung pangatlo. Pag hindi pa rin, ako, patay oras to. Ayan. So meron tayo dito mga idol, galing sa unit din. So diretso lapat din tayo. Tanggalin ko muna to. So 350 heat temperature pa rin ang gamit natin. So tinignan ko yung tuldok mga idol. May mga tuldok kasi ito mga idol. Pag nagpalit kayo ng ano, kailangan tandaan nyo may tuldok siya. Kung saan yung tuldok, doon nyo ilapat. Di pwede siya makabaliktad ang light IC. So tinignan ko sa microscope kasi naburado na dahil na-stuck lang itong ano natin board. So yung pyesa naman ito ay hindi pa natanggal. So goods pa to.
Ito yung mga nabili kong board mga idol na pinagpipisahan ko. Mga goods pa ito mga idol. Mga LCD lang tama. Pag wala kasi akong makuha ang parts, tinatanggal ko talaga. Yan, may yung terminal nito natanggal ko na. Yung coil nito nabinta ko na rin. So tanggalin natin 350 heat temperature. So kailangan pag nagtanggal kayo nito, mag-apply kayo ng flux. So ayan, tanggal na natin. So papalit natin yan. So dito mag-apply din tayo ng flux. So nagba-vibrate pa rin mga idol. Ito yung pangatlo nating pinalitan. So ito yung coil. So nandito rin yung isa sa kabila. Mamaya ipakita natin. Dali na to sa pangatlo. So ayan, ito yun. Diretso na to mga idol. So automatic na siya. Didikit agad. Kasi mainit pa. Apply tayo flux. Ay thinner, lacquer thinner. Ito pa na natin. Init. So ayan, napalitan. Tatlo na napalit natin mga idol. So ito yung kanina. Pangalawa, pangatlo, light IC. Siguro masapol na to. Ayan, magkukurap. Salpak natin yung battery. Ayan, tingnan natin kung mapailaw na. Uy, ilaw ka na. Ayun, sapol mga idol. Nasa light IC pala ang tama. So, kinalawang na kasi mga idol. Kaya bumigay din talaga siya. So, ayan. Solve na rin to mga idol. So, pangatlong nadali din natin. Pin natin. Yun, open na siya. Tingnan natin kung mapailaw sa mino. Congratulations. So tatlo talaga nadali natin mga idol. Galing pa ito ng Bulacan. Swerte si sir. So ito yung dalawa. Ayan. Hinuli ko kasi ito. Ito yung una kong chinek. So siya po yung huling nagawa. So ito yung dalawa mga idol. Yung C15 IC25 at yung E54, E55 na unit. Ayan, nadali din natin. Swerte. So ito, kinabit ko na rin to. Si sir na bahala sa LCD. At itong isa na ayaw mag-charge. Ayan. Buhay na. So normal na rin ang charging nito. Maraming salamat sir. Grabe, Bulacan to Taguig mga idol. Salamat sa inyong tiwala. So medyo hang siya. So ito yung sinabi ni sir, hang lang daw sa logo ata. Ako, kailangan pa i-reprogram yan. Ayan. Ito naman, hindi mag-charge. Sa full na. Kung ito kinakailangan i-reformat, mabubura yung laman. Tagal na natin nagawa to. Ito naman, saglitan lang. At pating ito, isang kabitan lang, wala nang problema. So ito, nag-charge na mga idol. Ayan. So, sinarge ko rin ito kanina. Mga ilang percent na ba? 14% na. Ito naman, ayun, logo siya. At nakailaw na natin. So, solve na itong dalawa. Ito naman, na-solve na natin yung ilaw. Pero logo siya. O baka matagal lang. Sana magbukas siya. Ayun lang. Kaya pala nawala yung... So, ulitin natin. Kapit muna natin itong camera para dire-diretso tayo. So ayan mga idol, oh. Dami nating ginalaw dyan. Resistor, backlight IC, backlight coil. Doon talaga nadali sa light IC. So ingatan nyo mabasa kasi posibilidad talaga na masunog lahat.
hanapin natin. Wala pa siyang screw kasi mga idol, kaya hindi lumalapat yung flex niya. Ayan, nag-charge na gano'n. Or baka lubat lang. So swerte nakakuha tayo ng light IC dito. So ito Infinix din to na board. Infinix Tecno, parehas lang yan. Light IC. Walang dikit ang battery nito. So, dikitan natin. Kasi natatanggal siya. At antayin natin magbukas mga idol. So pati ang palad na solve din natin. Tatlo talagang na-solve mga idol. Kaya yan, hardware problem po ito. Hindi basta-basta magawa ng ganito kung wala kang experience. Kaya huwag ka basta-basta gagalaw ng mga parts, lalo sa board, mag-init-init kasi sensitive po ang board mga idol kapag ginagalaw. Pag nagkamali ka dyan, pwedeng matuluyan yan. Kaya manood kayo ng ating mga tutorial mga idol kung tamang pag-troubleshoot ng mga unit. So kung may mga gamit naman kayo, or may mga parts kayo pamalit, so kung hindi nyo rin kabisado maghanap, ay wala rin. Kung ano yung mga kaparehas. So bantayin ko yan kung magtuloy. Pag hindi talaga, ayun, i-reformat din natin to. Yan pala sabi ni sir na nakikita daw itong Infinix pero hanggang dyan lang. So baka matagal lang siya. Yung dalawa, na-solve natin. Tapin lang natin mga idol. Hanggang magbukas. Hanggang ganito lang talaga siya mga idol. Sinarge ko na ito sa power supply at ayan, lugo lang talaga. So ito yung sinabi ni sir na walang ilaw at naglulugo na pala dito. So may problema sa program mga idol. So at least nagawa natin yung ilaw. So ang sunod naman natin gagawin ito, i-program natin. So hindi ko na ipakita kung paano i-program mga idol kasi so download natin ng flash files, mahaba na ating mga video. So at least nagawa natin to lahat mga idol. Yung pinapagawa ni sir. So maraming salamat sa nood. Sana i-share niyo po ang video natin.